Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1318. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa essential requisites ng isang contract. Ano-ano nga ba mga essential requisites of a contract? At ano mangyayari sa contract kung kulang ito or may nawawalang isa? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1318. There is no contract unless the following requisites concur. Number one, consent of the contracting parties. Number two, object certain, which is the subject matter of the contract. And number three, cause of the obligation, which is established. So this article na to, dinidiscuss ang essential requisites ng contract. Pero bago natin discuss yun, atin lang ulitin kung ano-ano nga bang mga elements ng isang contract. So na-discuss din natin sa 1305. Paki-check nung video natin dyan. Ha? Yan. Okay? So, sinasabi na may tatlong elements ang isang contract. Okay? Elements of contracts. Okay? So, una, meron tayong essential elements. Essential. So, pag sinabi nating essential elements, kailangan yan para maging valid ang contract. Kasi pag wala yun, walang contract. Kasi sabi, there's no contract unless the following requisites concur. So, yung 1318, dinidiscuss niya yung essential elements or essential requisites. So, pag walang isa dito, pwedeng ma-render na void ang isang contract. Okay? So, ano-ano ulit yun? Number one, consent. Number two, object. And number three, cause. Ayan, COC yan ha. Consent, object, cause. So, yung mga isa-isang discussion ng bawat isa dyan, madidiscuss na lang natin yan sa separate lecture videos. Ang consent, 1319 yan. So, next article yan. Itong object, that's 1347. So, magkakaroon tayo ng separate lecture for that. At itong cause, 1350. Okay? So, hindi ko na i-discuss muna yung details kasi meron naman tayong mas detalyadong discussion yan pagdating natin sa mga articles na yan. Pero ganun pa man, itong mga essential requisites na to, common yan sa lahat ng contract. So, common to all consensual contracts. Okay? Yan. Common yan. Basta consensual. Pero kapag real contracts, may pang-apat na, di ba? May pang-apat, delivery. Okay? So, ang tawag na natin sa contract na yan, real contract. So, na-discuss din natin yan sa 1317. Tsaka 1316. Yan. 1516. Yan. Tapos, yung pang-apat din, okay, merong nire-require na form ang batas. So, in compliance with the formalities provided by law. Okay? So, pag may nire-require na form ang batas, kagaya ng kailangan naka-public instrument siya, kailangan siya para maging valid. So, ang tawag na natin doon, formal or solemn contracts. Yan. Okay? So again, ito yung mga essential elements. At the minimum, itong tatlo ang kailangan present. Otherwise, absence of one may render the contract void. Okay? So absence, pag wala ito, kahit may number 4 ka pa, kahit may delivery, kahit may format yan, okay, may required form, pag wala yung tatlong yan, magiging void ang contract natin. Okay? Yan. Pangalawang element is yung tinatawag nating natural elements. Okay? Natural elements. Ano naman tong mga natural elements na yan? So, ito yung mga nade-derive from the nature of the contract and presumed ito ng batas. So, this is presumed by law except but can be excluded, okay, by the parties. So, pag hindi in-exclude, naturally, kasama na yan sa contract. Example, warranty against eviction. Okay? Kahit hindi kayo nagkasundo, kung may warranty of eviction,
natural na talagang kasama yan. Pero pwede niyong hindi isama kung magkakasundo kayo. Okay? So, implied na yan. Halimbawa ay, again nga, warranty against eviction is already implied in the contract of sale. Kung ano yung binibenta mo, ang presumption sa'yo yun. Okay? Unless pinaalam mong hindi sa'yo yun, tapos tinanggap naman ng isa. Okay? Yan. And pangatlo, accidental elements. Accidental elements. So itong accidental elements, ito naman yung kailangan yung stipulate para makasama sa contract. Okay? It can only exist when the parties expressly provide them for purposes of makasama siya sa contract. So ito nga yung mga terms and conditions, okay? Or mga stipulations na kailangan expressly provided. Okay? Should be expressly provided under the contract. Provided or included in the contract para makasama siya. Otherwise, pag hindi niyo yan isinama, hindi mo pwedeng i-assume na kasama yan. Unless na lang kung ang batas mismo ang nagpe-presume. Okay? So, kapag lahat ng essential elements ay present na, yung contract will be obligatory, okay, in whatever form, kung ano man yung napagkasunduan, okay? So, ngayon, unless na nga lang kung halimbawa ay may required na specific form ang batas para maging valid and enforceable. Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1318. Hindi na natin diniscuss yung detalye ng bawat isa kasi matatakil naman natin yan. Okay? Ito palang real contracts tsaka itong formal contracts na discuss natin yan noong 1314 noong 1315. Yan. So, may lecture video tayo dyan. So, again, pinag-uusapan ng 1318 kung ano yung mga essential elements or requisites para maging valid ang isang contract. Pag wala ang isa dyan, pwedeng ma-render na void ang contract. So, ang tawag natin doon, essential elements. Yan yung cause, object, and consent. Or consent, object, and cause. So, COC yan. Then, meron din namang natural elements and accidental elements. Okay? So, I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo may part kang hindi maintindihan, ulitin yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Kung may tanong ka, subukan kong sagutin, comment ka lang. Lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at lagi natandaan, ibang klase ka. Bye-bye!